Hello po, magandang tanghali. Ayan, napadaan kami ni Ray. So, bali, ito po yung update sa unit ni ma'am dito po sa Sabella. Lot 36 po yung kanya. So, dito po sa second floor, na-installed na po yung ating 60 by 60 mat po ito. Hindi siya madulas, hindi siya glossy. So, dito po may parang sukalo gawa na magkakaroon po tayo ng glass work dito. Meron tayong mga ipapalagay na sliding. So, dito po sa may mini balcony ni ma'am, yung pinaka-slab po dito sa kanyang pinaka-extension, pinagawa niya po siyang parang mini balcony. So, ito po is na-tiles na siya ng 40 by 40. Meron tayong nilagay inabang na floor drain dyan, tsaka po dito, kasi dito yung kanyang laundry area. Ayan. So, may mga inabang na po tayo dito. Yung bathroom ng CR, yung pinaka-bathroom natin, meron kasi yung bintana. So, may tutuloy na po yung pagtibagawa ng na-stop siya kasi nag-install ng tiles. Tapos dito po meron siyang open. So, ito po lalagyan pa to ng grills harang. Ayan. So, dito po sa unit ni ma'am, natapos na rin po yung paglalagay ng metal spandrel. Dito na lang sa likod na part. Ayan. So, ito pong canopy na to, pinapapantay ko siya dito. Gawa ng existing na po kasi to. Tapos yung opening, medyo na-open na ko. So, medyo off sa akin to, medyo awkward sa akin to. Kaya sabi ko, kung ano po yun doon, ipantay na lang po dito. So, magkakaroon pa tayo ng konting semento dito. Tapos dito po, yung pinaka-roofing ni ma'am, dito po sa direction na to, sa side na to, wala na po siyang roofing. Doon na lang po sa may harapan. So, kaya rin po kami napadaan ni Ray kasi ipapainal na po namin yung bilang ng tiles na kailangan po dito sa bathroom. Kasi ang wala pa po yung pinaka-accent, tsaka po yung dito sa flooring. Ayan. So, may mga linya naman. Nga pala ma'am, hindi na namin pinalitan yung roofing kasi makapal yun, matibay naman. Kaya lang naman siya lumundo. Siguro natapakan noon. Habang ginagawa, natapakan. Tapos, kaya po siya may leaks. Sa dulo na yon, kaya may siwang din. Wala silang nilagay na flashing. So tayo, naglagay naman po tayo. Tsaka yung umumbok, yung lubog, tinulak na lang po namin siyang pataas para hindi rin po siya maipunan ng tubig. Kaya rin po parang gulo-gulo yung paglalagay or sa pintura kasi po dinamihan po talaga namin siya ng sealant. So dinamihan po kaya talagang akala nyo kalat-kalat yung or akala nyo may leaks or may sira. Dinamihan po kasi ng apply talaga yon ng Elastoseal tapos pinatungan pa ng sista. So, check naman natin to kung just in case umulan, kung magkakaroon ng leaks. Pero, matibay kasi yung roofing naman ni Sabella. So, dito po sa may harapan, ayan, pinafabricate na rin po ito ni Kuya Bok. So, halos patapos na rin po yung ating mga metal works. Ayan, so baka next week mag-roofing na po siya dito. Tapos pwede na rin niya pong gawin yung ating gate, tsaka po yung grills doon. So dito naman po sa hagdan natin, yung hagdan po natin, naituloy na rin po yan. Ayan, natapos na. I-grind na lang yan, tapos lalagyan ng polytop. Tapos ito, natapos na rin po itong hagdan natin. Tapos ito pong hagdan natin, nalagyan na po yan ng cover. Ayan. Ang hahanapan na lang po namin dito is yung dito na part is kahon, tutuloy natin siya. So dito po sa baba, tulad nga po ng sabi ko, ayaw ko munang pasukan ng pintor. Bukod sa busy pa yung pintor ko, meron pa kasing mga itatiles, meron pang mga sisementohin. So baka po madumihan lang yung mga pintura dito. So dito,
Mag-i-instruct na rin po kami nung pinaka-kitchen countertop. So, ito po yung opening dun sa taas na lalagyan po natin siya ng grills. So, may mga aayusin pa. So, since tuloy-tuloy naman po yung trabaho, kaso bukas May 1, walang pasok dito. So, once na halos natatapos na rin po natin yung trabaho dito, pakonti na ng pakonti yung materyales. So, paluwag na siya ng paluwag. So, ito yung deliver ng Tion Paul. Ito po yung gagamitin sa bathroom. So, napakasimple lang ng ating cover dito. Ayan. So, natapos na rin po yung ating grills dito sa ating hagdan. Yun, dito po sa may harapan na flooring na rin po yan, nakaraan. Tapos, pero ito po kahit hindi po lahat lalagyan ng roofing, dito po sa part na to, meron pa rin tiles. Naka-tiles pa rin siya lahat. So, naka-inside gutter tayo dito. Tapos, same orientation lang sa gate ni sir. Same lang sila ni ma'am dito. Kaya, madali na lang po yan sundan. Dito naman po tayo mag-update sa unit ni sir. Ayan. So, sa unit ni sir, parehas lang po yung tiles sa balcony tsaka po dito sa garage area. Ayan. So, 40 by 40 po yan. Ayan yung tiles ni sir. 40 by 40 na ceramic pang garage. So, pag pinasukan natin to ng pintor, wala nang mga sisementohan, wala nang mga metalworks. Kumbaga, makakakilo sila ng maayos, mas magiging mabilis ang trabaho nila. Kasi wala nang mga alikabok wala nang mga putik-putik, natatalsik sa wall. So, yun yung sinasabi ko na mas mapapadali po yung ating trabaho. So, dito nga po pala nag-abang rin po kami ng mga outlets para po sa ating mga CCTV kung magpapalagay po sila ng CCTV. So, baka ipasunod ko na rin po itong ating lababo. Ayun. So, hindi rin kasi makakilos dahil ang daming materyales. So, ito po mga gagamitin pa natin to sa ating drainage, mga angle bar, tsaka itong ating mga square bar. Ayan. Tapos yung the rest is pang-gate. Pang-gate po yan. So yung pinto po natin, retain, stay lang din po yan, pipinturahan na lang.
Hello po, magandang tanghali. Ayan, ito na po yung project namin dito sa Sabella. Dalawang unit po yan na magkatabi. So, yung binili po namin kahapon sa Wilcon na mga tiles is ayan. Pinick up namin kasi kung ipapalala mo pat konti lang tapos baka hindi maingatan, baka mabasag kasi ceramic po siya. So, konting lubak lang baka mabasag. So, ang kay sir is merong balcony, yung kay ma'am roofing lang, tapos merong side dito na hindi nalalagyan po ng deco stone. So, ayan po ang itsura. Meron ng roofing, tapos yung ating harapan is meron na siyang deco stone. May gate na rin, parehas po sila ng gate. Ayan. So, tara, pasukin na natin. Yung kay ma'am muna. Ayan. So, actually, halos parehas talaga. Actually, maganda talaga na halos parehas lang sila. Ito nga, yung gate parehas lang. Yung sa deco stone, parehas lang din. Which is okay. Ayan, ginagawa na rin ni Kuya Book yung ating gate. Ayan po. So, pintura na lang ang kulang dyan, pero ipanguhuli po natin ang pintura natin dito sa may gate kasi may gagawin pa, magta-tiles pa, so matutumihan lang. Ayan. So, dito po, maglalagay rin po tayo ng metal expander dyan. Ayan. So, meron talagang part na hindi na lalagyan ng roofing. Ito yun. Medyo maingay lang. So, ito po yung sasabi ko sa inyo na pinalagyan ko rin po siya ng canopy. Tapos ito po yung ating bathroom. So, medyo maingay lang. Maingay lang. So, dito nga po pala, nagawa na rin po yung grills. Ayan. Ang ganda ng paghagawa. So, yun po ang gusto ng may-ari is magkaroon pa rin po ng open dito sa may likod na part. Tapos yun nga, naglagay na lang tayo ng grills, which is okay yan. O, diba? Wait lang. So, yun guys. So, sa totoo lang talaga, pag natakpan po talaga yung ating likuran. Ito nga yung sabi ko sa inyo, itong naka-tiles na to, slab po yan.
So, ang gusto ng may-ari, meron pa rin pong open. So, baka sabihin ng iba, ano yan? Diba? So, for safety po yan, para hindi rin pumapasok yung ating likod na area. Ayan. At the same time kasi, may purpose yan eh. Pwede mong gawing sampayan yan. Diba? Pwede mong gawing sampayan yan. Tapos doon rin ng tulo niya. So, sasabihin nyo naman paano nga gawing sampayan. Dito mo ilusot. Diba? Yung hanger. Diba? So, pwede naman yon. So, dito, yung mga bintana po na goods pa, okay, hindi yan natin yung papalitan. Pero kung alam natin na damage na konti, papalitan na po natin yan. So, dito, tatapusin lang po muna yung pag-install ng tiles, tsaka po tayo mag-room partition. Ayan. So, 30 by 60. 30 by 60. Same din. Same din. Tapos yung taas yung yung patayo. Oo. Hanggang dito na yun. Hanggang dito lang ito? Kasi may pintura eh. Pwede, pero alam ko naka-tiles din yan. Pero check ko yung kasi may mga nga doon, pintura lang ang gusto ni ma'am. Yan ang maraming kapitawan. Tapos kung saan banda yung wala, katingin mo na lang yung Oo. lagyan natin sa tingin na para Pero alam ko dito, yung puro pababa, meron ganito. Tapos yung dala namin ni Ray, patayo. Patayo yun patayo. Pati dyan tayo din yung shower. Dito, check ko yung dito kasi ang alam ko, kalahati ito. Tapos yung kalahati dito, iba yung dala namin ni Ray. Tapos alam ko dito, sa buong shower po yata. I-double check na lang. So, 30 by 60. So, bali pag nakita po nila ma'am itong kanyang unit, so ayan na po yung update. So, tatapusin po muna natin yung pagtatayos dito sa second floor bago tayo mag-room partition. Gawa ng, meron pa po mga tatapusin. Ito ba, kulang pa to? Hindi. Kulang to? Hindi, meron yan. Okay. Kala ko kulang. Okay, sige. So, sunod naman po gagawin dito sa may taas. Ito pong ating partition. Ayan. So, dito may hahanapin tayo na parang ganito, parang planks na dito po natin siya ilalagay sa itong landing. Tapos yung CR po dito sa may baba, parehas lang po sila ng tiles. Pero ito po, baka makita mo ma'am sa vlog, guide lang po ito. Guide lang po yan. See? Wala po itong laman para mailatag lang po yung ibang tiles. Ang ganda ng tiles pa. So, ito, lalagyan po ito ng accent. Yung dala po namin. Ayan. Sige lang, gumo lang yan. So, matatapos na rin ni Kuya Buk yung ating gate. Tapos dito po, sa unit naman ni Sir, yan. Patapos na yung pag-install ng tiles 40 by 40. Tapos, ito yung granite ni ma'am. Ito yung granite mo ma'am. Ayan siya oh. Ito po siya. Kalikabukan lang. Tapos, ito po yung flooring. Ayan. So, dito po, kay Sir, okay na dito eh. So, dito po sa ating kitchen, ayan, ito po yung sasabi ko sa inyo. Tinanong ko si Sir kung mag-gas range. Dito po yung gas range. Ayan, dito po yung gas range natin. Tapos, dito po yung rep. Ayan.
So, dito may space pa si sir. Tapos dito po yung ating lababo. Ayan. So, may space dito. May space dito. Tapos ito po pala, sir. Nakalimutan siyang lagyan ng 5 inches na halo. Ihahabol na lang. Ihahabol na lang natin kasi yun nga nakalimutan pero pwede namang ihabol. Ayun. So, the rest po ng tiles is nandito po sa likod. So, dito, i-finish na natin to para mapa-install na rin po yan. So, same lang din po sa second floor. Ganun pa rin naman ang ganap doon. So, ito po yung room. So, baka po mga 2 weeks, pwede ko na po itong papasukan ng pintor. Ayan. So, ito po ating tiles dito sa may bathroom. Papakabitan na lang po ng aluminum. Papasukatan din siya. So, most likely, kompleto na. So, ito, maghahanap kami ng ganito. Kahoy yan. Kahoy. Dito, para dito. So, dito naman sa unit nila, ma'am, halos kompleto na. May mga pintura na. Mga pintura, tapos tiles, okay na. Metal spandrel, okay na. PVC, okay na. Pintura na lang din. Tapos, susunod order din po kami panggawa ng cabinet. Hello po, good morning. Update po tayo dito sa Sabelia. So guys, yung update dito sa dalawang unit na ginagawa namin, yung tiling works ongoing, halos patapos na rin naman to. Pero papasok na yung ating painting works, tsaka po yung ating woodworks na si Ray naman po ang gagawa nun. So dito, nag-i-install sila ng 40 by 40 na garage tile. Merong mga 40 by 40 kaming ginagamit, pero yung mga matte yan, pwedeng rustic, pwedeng matte. Wag lang yung glossy na ceramic. May kulang dyan. Kulang yan, di ba? So, dito po, ang gusto ng may-ari is wag pong isagad yung ating roofing. So, dun sa may kabilang side, open yan. Then, dito po, maglalagay din po tayo ng metal spandrel. Same lang po dun kay sir. So, yung gate natin, tapos na rin po ito. Pipinturahan na lang din. Pero ito po is, i-grind muna para pumawala yung mga luha ng ating welding. Yan. Tapos, lalagyan din po siya ng epoxy primer. Tsaka po natin yung pipinturahan pag natapos na po yung ating yung mga ginagawa dito para hindi po tayo paulit-ulit. So, yung tiles po natin hanggang dito yan. So, since ito po is malapit na rin po siyang pinturahan, yung pintor ko po kasi nasa Bacoor pa. So, pagkatapos yung Bacoor, dito naman po siya gagawa. Naka-ready naman na yung ating mga gagamitin, skim coat, pintura, ready na yan. Tapos si Ray, gagawa na rin po yan ng mga woodworks, built-in cabinet sa mga rooms, tapos yung kitchen cabinet. So dito, gagawa rin po tayo ng countertop sa mga susunod na araw. Tapos lang yung labas. So dito po meron naman na tayong mga kisame. Ito
pala, lalagyan to ng ng hamba. Same lang molded door yung ating Tapos ito po yung bathroom ni Mama yan. Nabuo na po yung wall tiles. May mga abang na rin po tayo dyan. Meron din siyang niche. Ayan. Tapos lalagyan pa po natin yan ng sukalo. Doon po sa sinasabi ng may-ari. So abangan nyo po yan para magkaroon ng partition. Tapos dito po sa taas, by Monday po naka-schedule na yung ating room partition dito. Ayan. So meron lang tayong mga tinatapos. Ito na yung bathroom ni Ma'am dito sa second floor. Ayan. Since okay na po yung ating tiles na bili na, pwede na po itong ituloy. Hindi lang siya na ituloy kasi nga naghahanap pa kami ng tiles. Since meron naman na, pwede na po itong ituloy. So, yun ay mahaganapan. So, ito po baka pwede ko na rin po itong pasukatan. Gawa ng halos nakakompleto na rin naman yung mga opening nito. So ito po, ipapatanong ko na lang kung ano po yung kulay dito sa exterior paint nila para magkaroon din kami ng ideas kung anong pintura po yung ipang-retouch. So, yun po yung dito sa may harapan. Naka-long span. Pasadya po yan kasi nga makapal po yung aming ginamit dyan. So, doon po sa mga sliding na medyo nagasgasan na. Sa bagay kung minimal lang naman yung gasgas, carry lang. Tapos, lalagyan naman yan siya ng kortina o kaya ng blinds, ma-hide din naman. So, let's see kung hindi naman masyadong malala yung damage ng mga sliding windows. Gawa ng, nung gumawa kasi kami dito, so dumadaan kami sa bintana. Kaya po may tendency na nagagasgasan, pwedeng masira. So, yun din po yung disadvantage ng may, tawag dito, disadvantage po na may mga existing na pwede po kasi siyang magasgasan, masira. So, yung roofing naman natin dito, okay naman na yan. Ito nga, mas maganda nga to, ma-turnover namin siya ng mga June, July. Kung lumagpas man kami ng August, patapos naman na yun siguro. Tapos naman na siguro yun. Ang ine-expect ko po dito sa renovation namin sa Sabella is umulan. Malaking bagay po kasi pag umulan, makikita namin yung mga leaks. So, doon kina Ma'am Jack, kay Sir, mas maganda pong maabutan kami ng ulan. While ongoing po yung renovation para talagang ma-check po talaga yung bahay na walang leaks. Kung magkakaroon man, madali po namin makita kasi ang iba talaga yung bagsak ng ulan sa ililik test mo lang. So kahit buhusan namin to, lagyan namin to ng tubig, hindi po enough yun para makita namin yung leaks. So dito, ang inaasahan namin, abutan sana kami ng ulan. Kasi ang gusto namin, ma-check po talaga yung unit na walang leaks. I-turn over namin siya sa may-ari ng maayos. Ayun. Hello po, good morning. Ayan. Ay, may deliver pala.
Oo. So, bali guys, Wednesday, today, nandito kami ni Ray. So, dito po sa unit ni ma'am is tapos na siyang lagyan ng roofing. Meron na rin siyang insulation. Kahit metal spandrel po yung ilalagay namin dito, naglalagay din po kami ng insulation. Medyo metal to metal kasi mainit. Pero kahit paano mababawasan ng ating insulation. So ito, same lang kay sir, naka-metal spandrel. Naka-metal spandrel din po yan. So meron tayong ilaw dito, 369. Tapos dito rin, palagyan natin. Para kung sakaling patay yung ilaw dito, so dito pwede. Sige lang. Sige lang. Go mo yan. Saan daw ilagay yung ano, Bob? Yung deliver. Oo, yung deliver. Deliver, saan daw ilalagay? Paasikaso. So, dito muna tayo sa unit ni sir. So, bali guys, sa unit pala ni sir, nakapag-install na po dito ng granite. Ayan. So, ito po, in-install siya nung Monday. Ito po yung napili ni sir na granite. Ayan, granite, bahala kayo sa buhay. No? So, nasukatan na rin po yung ating sink. Ayan. Then, kung mapapansin nyo, meron po tayo mga space. So, ito po is para sa ating gas range. Tapos, ito naman po is yung para sa rep natin. Ayan. So, nagpahanap pa si sir ng installer. So, ito po, ang unang quote po dito is 28,000. Pakuha pala yung resibo nito. Kay Bobby. Patanong nga. 28,000 po ata ang unang quote sa amin nito. Sinend ko sa may-ari. Tapos, nung nag-survey nga sila, nag-final sukat po, nabawasan yung 28,000, parang nasa 25,000 na lang. Kasi nakita po nila mismo yung pinaka-area. So, ganyan lang naman yung mga ginamit na na granite. Kung mapapansin nyo dito po sa mga side na to, hindi na po namin siya pinalagyan. Gawa ng matatakpan. Tsaka ito po ay lalagyan namin siya ng tiles. So, ito po, since yung bakuor ko, patapos na po yung pintor ko dito, baka by next week, papasukan ko na po ng pintor. Pero hahabulin na po namin this week kung available po yung installer ng AC. Para po kung may mga bubutasin. Hindi na rin makakaabala doon sa pintor na madudumihan na naman yung gagawin niya. So, ganon. Meron na. Meron ng backsplash yan, 30x60 niya, parang subway. Pwede mo na yung paanuhan. Pauna. Pahanap mo dito. Meron na yan. Tapos, palagyan mo na rin ng
wall tiles yan, oo. Para makagawa na tayo ng cabinet kasi i-deliver na rin yun. So by the way guys, dito kasi sa kontrata namin kay Sir is full renovation kasama po ang woodworks. So meron kami mga kinonsider na doon sa kontrata. Sa may-ari, medyo mataas talaga yung ano namin, labor kasi malayo dito eh. Tsaka malaki po yung unit ni Sir kumpara po dun sa mga ginagawa namin sa Lumina. So na-explain ko naman yon. So dito, ang woodworks cabinets natin dito is kitchen cabinets. Up and down po yan. Tapos, kailangan naka-wall tiles na yan dyan, may backsplash na. Tapos ito po pala ay naka-order na kami kahapon ni Ray. Pumunta kami ng Wilcon Naik. Naghanap kami ng, tawag dito, naghanap po kami ng marine plywood. Ayun, so baka by next week, makapag-start na rin po si Ray once na naka-ready na po yung wall tiles natin dito. Ayan. So dito, parang may mga pinadagdag si Sir din ng mga outlets eh. Parang apat. Parang apat yung pinadagdag niya na outlets. Dito lang siguro. Ano ba to? Ilaw. Ilaw. Ilaw sa kabinet. Tapos may mga outlets yan. May sinend si Sir na picture. Ayun. So dito, meron na po rin po kami nakuha materials dyan. Ikakasa na lang yan. So tinatapos lang din talaga yung mga tiling works gawa ng, sabi ko nga sa inyo, pag isasabay-sabay ko yung trabaho ng pintor, ng tile setter, disaster, madumi, tapos lalong tumatagal. So mapapansin nyo dito na lang naman sa may kitchen area kami hindi nakapag-tiles. Pero yan na ang susunod para matapos na rin talaga. Then, pina-finalize na rin ng ating electrician yung mga outlets, mga switch, yung mga ilaw na nandito na pwede nang palitan. Pwede nang i-install yung ibang ilaw kasi meron naman na. Ayun. So, naka-ready naman na kami pagdating po sa mga materials para po sa pintura. Ayan, naka-ready na yan. Pero sabi ko nga sa may-ari, ang woodworks, yung mga i-install na AC, medyo malaking gastusan pa rin po yan.